Ito pa. Panoorin natin. Nel, ano raw ang ibinigay na dahilan ni VP Sara sa Pangulo kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education? Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala ring ibinigay na dahilan sa kanya si Vice President. Goose at Peking duck dapat kainin nyo dun. Sige, hanap ako dun, ha? Hanap tayo dun ng goose at saka mga Peking na duck. Alam kasi, hindi masarap yung pag walang rice, eh. Baka matempa ako mag-rice, kaya wag na. Sumisexy na nga daw ako. Macho na nga daw ako. Sara Duterte nang magbitiw ito sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay PBBM, tinanong niya mismo si VP Sara. Tingnan mo yung sugar ko, 91. Kita mo na. Ang baba niya, di ba? Kasi nga, wala na tayong kinakain kung hindi ang bulalo, crispy pata, steak. Kaya, Ukol sa kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. She said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Yun, sa madaling salita, inisnab ho. Tinanong daw ni Marcos kung anong dahilan kung bakit siya nag-resign. Sabi niya, huwag na natin pag-usapan. Sa madaling salita, kailangan pa bang i-memorize yan? Yun ang sagot ni VP Sara nung tinanong siya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pagkatapos niyong sabihin ako'y badsyat? Pagkatapos niyong tanggalan ako ng kung ano-anong kakayanan sa aking departamento? Hindi. Ako, hindi naman yun. Joke lang yun. Pero naniniwala ako, ang pinaka-trigger point ni VP Sara Duterte. Hindi, sa tingin ko kasi, good shot naman si Pangulong Marcos kay VP Sara Duterte. I think, meron pa din yung spark between them. Meron pa rin naman silang maayos na relationship. As a matter of fact, sabi pa nga ni VP Sara Duterte, I think we're still friends. Okay? The real problem, sa tingin ko, the real problem is, hindi nagsasalita si Marcos para pigilan niya yung mga umaatake kay VP Sara Duterte. And we all know, tanga na lang ang hindi magsabi nito, na si VP Sara Duterte ay under attack since nagsimulang umupo na bilang Vice President si VP Sara Duterte. And kita nyo naman, sigurado naman ako nanonood din ng kampo ni VP Sara Duterte sa mga banateros wherein binuking namin etong mga vlogger na ensimada, etong mga vlogger na mga Marcos loyalists na sila ho ay binabayaran para ho siraan si VP Sara Duterte at i-promote si Tambi. Di ba ho? So sa madaling salita po mga kababayan, simpleng-simple lang. Walang ginagawa ho siguro. Naramdaman niya na parang, hinahayaan mo naman yung pinsan mo na ganituhin ako. Hinahayaan mo naman yung asawa mo na ganituhin ako. Hinahayaan mo yung mga congressman na babuyin ako. Ano pa ang gamit at nandito ako para sa tabi mo? 'Di ba? Ano pa ang doon? Ano pa ang saysay nun? Yun na yun. Yun na siguro yung trigger point na, again, maybe they're still friends. Kaya lang, ang hirap naman ho nun. The entire family, when I say family, not the family literal, the family, ibig sabihin, the entire Congress, the entire department, lahat tinitira ako. Para naman akong tanga na parang naghahabol at kapit ko doon sa
bilang ako ay secretary ng DepEd o kaya secretary, vice chairperson ng NTFL. Mukha naman akong tanga doon. Di ba ho? So, ibig lang sabihin nun, talaga nga namang napuno na si VP Sara Duterte. Kaya nga sinabi niya, we're still friends. Doon na lang. Pagdating sa Uniteam, wala na, di ba? Wala na talaga. So, wala na. Ayun na ho sa akin. Ayun ang sa tingin ko, Kaya nga nung tinanong siya, ano masasabi mo? Anong dahilan mo kung bakit ka nag-resign? Huwag na natin pag-usapan. Mag-aaway lang tayo. Di ba ganyan naman di ba? Ganyan naman po yung mga jowa ninyo. Minsan nga mas maganda nang wag nang pag-usapan para hindi na lang kayo mag-argue. Excuse me. Di ba? Kaya mas maganda na lang yung sige, hayaan na lang natin. Let's just move on. Ika nga. O ibig sabihin nun, wala na. Forget about it. Wala na tayo. Move on na tayo, di ba? Wala nang usap-usap. Ay, nako. Kaya dito gentle woman isnab si VP Sara Duterte dito. Inisnab niya ng gentle way si Marcos. Itinuturing ni Pangulong Marcos na mahalagang departamento ang DepEd, kaya naman ayon kay PBBM, posibleng i-anunsyo na niya ang bagong kalihim sa mga susunod na araw. I would like to be able to announce the appointment of the new DepEd Secretary by the end of the week. We cannot leave it open. Ang importante yung trabaho nila. We cannot just leave it like that na nakatiwangwang dun sa... Tama naman yan, Mr. President. Tama. Kung ako nga sa'yo, maganda gawin mo ng DepEd Secretary si Franz Castro. Gago! Para gagawin niya sa lugpungan ng lahat ng eskwelahan. Diba? Malay mo lang naman ha. Malay mo, baka mamaya ipamemorize niya na yung, di ba, yung sa salugpungan, pinamemorize yung national anthem ng mga NPA. Ibig sabihin, magaling sila doon sa ganung propaganda. Pwede mo nang ipamemorize yung bagong Pilipinas. Di ba? Hindi kasi, alam nyo, ito walang biro ito ha. Maraming napapanood ako sa TikTok, ginagawa ng katatawanan yung bagong Pilipinas na ano ba yun? Anthem ba yun o binabasa? Dalawa ba yun? Hindi, nakita ko kasi sa TikTok yun yung bagong Pilipinas na kinakanta na hindi ko alam kung yun po ba ay nagagalit ho kasi yung mga estudyante kasi sino kayang PR firm ang gumawa nun? Him at Pledge yun sino kayang gumawa yung kanilang him na yan? Kasi hindi siya singable Ang taas-taas dapat kasi pagka, 'di ba, pag gumawa ka ng anthem, yung everyone, meron tayong sa music, meron tayong tinatawag na yung nasa middle. Sabihin, tono ng lalaki at tono ng babae kayang kantahin. Kasi magkaiba ang octave ng babae sa lalaki. Magkaiba ng kiyan. Ibig sabihin, yung kanyang magkaiba. So, ibig sabihin, dapat nandun ka sa middle. Kung ito yung sa babae, ito yung sa lalaki, dapat nandito ka sa middle yung tono mo. Yung kanta, panahon ng pagbabago. So, ganun mo kakantahin? Diba? Panahon na ng pagbabago. Yung mga kayong tanga nun, diba? Hindi, diba? Sige. Kahit gusto mo ba siyang kantahin, pagtatawanan ka sa eskwelahan. Kasi, ito, operatiko. Panahon na ng pagbabago. Diba? Mukha kang gago nun. Panggagago po, oo nga. Hindi, totoo. So,
Di ba? Dapat medyo yung tono niya, yung sakto lang, hindi naman yung OA. Huh? Ano kaya magkaroon ng contest, no? Contest sa eskwelahan, pagalingan ng mga sa klase kung paano kantahin yun. Mga ganyan, lahat kayo, panahon na ng pagbabago. Ay. Si Ryan kaya Beb nasabi sa media, talaga? Kawawa naman. Katono niya yung tayo na sa Antipolo. Oo nga. Alam mo, dapat gumawa tayo ng national anthem eh. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Tabi kayo sa karsada. Beep, 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 beep. Diba? Para para mas madaling kantahin. Kesa naman yung napakahirap na panahon na magbabago. Gago! Di ba? Kawawa naman yung mga Pilipino. Ang hirap, isipin mo yun ha. Eto, walang biro to ha. Kasi, sino sa inyo dito yung na-stress kayo nung elementary at saka kayo nung high school? Kasi, yung exam sunod-sunod, tapos yung na-stress ka kasi babagsak ka na, alam mo yun, yung mga ganong eksena, tapos dadagdagan pa ng ganito. Memorize nyo ha. Di ba? Stress ka na nga sa lahat, pinamemorize pa yun, tapos pipilitin pampakanta sa'yo. Kawawa naman yun. Kawawa talaga kaysa na makatulong sa buhay. Hindi Ay, nako. Walang sekretary. Ito ang inihayag. Sabi nga, lupang hinira nga, hindi na nga memorize ng mga kabataan ngayon Tanong nyo kay J. Guevara. Hindi, walang biro Marami sa ating mga kabataan ngayon, hindi na memorize yan. Yung lupang hinirang, hindi na, wala na. Ang memorize na lang nila ngayon, kanta ng Bini. Naku, patay tayo, mati-TikTok na naman tayo nito. Ang memorize na lang nila, kanta ng Bini, kanta ng BTS. Diba? Kanta ng, ano pa ba mga memorize nila ngayon? Diba? Huwag tayo maglokohan. Hindi, alam mo, dapat para ma-memorize ninyo yan. Ako, suggestion ko sa inyo, at kayong mga nasa gobyerno, gumawa kayo ng contest sa TikTok. Panahon na pagbabago. Mga ganun. Para mas paulit-ulit sa utak ng mga Pilipino. Diba? What do you think? Di ba? Mas maganda. Hindi, walang biro. Gamitin natin yung yung teknolohiya. Sasali si Ana Rot doon, no? Panahon na panggagago. My 4-year-old is having fun watching you by singing. Pag ganun. Hindi, tama yung paggawa nyo ng dance step yon para siguradong ma-memorize ng mga Pilipino yon. Ganun lang yun. Sure ako doon. Tapos mamimigay kayo ng milyong-milyong salapi. Sanay naman kayo mamigay ng pera Mamimigay kayo ng ayuda sa mga nakamemorize ng panahon na ng panggagago. Diba? Hindi, pero alam mo, kung ako sa inyo, dapat, kasi hindi ko nga alam parang lalaban sa gera yung tugtog Yung panahon na dapat ang kanta, mga gagawin ninyong tema, yung parang mga, You are my destiny. Mga ganun dapat, di ba? Kasi itong panahon na ng panggagago, parang may kalaban tayo kung You are my destiny yan, tapos nandun yung mukha ng mga Koreanong, tsaka mga Koreana, sigurado ako, memorize yan. Memorize yan ng mga kabataan ngayon. Mga kabataan ngayon, ewan ko ba? Meron ako nakasabay sa elevator Sorry. May nakasabay ako sa elevator. Tapos naka-headphone siya. Tapos kumakanta siya. Para siyang tanga. Sabi ko, te, okay ka lang? Ano ba? Hindi ka ba pinapansin sa bahay nyo? Bakit ka?
alam mong naka-earphone ka. Alam mo naman siyempre pag kumakanta ka kahit sobrang lakas ng tugtog mo, malalaman mo may boses kang lumalabas. Millennial, sabi ko pambihira to. Ito ang pag-asa ng bansa, ang Pilipinas. Nung pagkakita ko, sabi ko wala na talaga. Palubog na tayo. Pagka ganitong yung mga kabataan natin, sintu-sinto. Hindi, totoo. Oh, ang hirap makita yung future ng Pilipinas. Oh, ano nga ako eh. Mamaya may papakita pa ako sa inyo. Ito. Ay nako.